Good afternoon each and everyone. For this afternoon, we discuss about publication requirements in the light of the digital age, copyright law. First of all, what is publication? The norms publication comes from the Latin word publicare, meaning make public. According to Cambridge Dictionary, the act of making information or histories available to people in the printed or electronic form. According to statute, publication in the distribution of copies or phonorecords or a work to the public by sale or other transfer of ownership or by rental lease of lending. Ibig sabihin nito, ang publication ay ang proseso ng pagpapahayag ng mga impormasyon o kwento na maipapakita sa publiko sa pamamagitan ng pagprint tulad ng mga libro at magazine o electronic form tulad ng mga website at blogs. Ayon sa batas, ito rin ang tumutukoy sa pag-distribute ng mga kopya o phonorecord ng isang likha sa publiko, kung ito man ay ipinagbebenta, nirerenta o pinapahiram. Halimbawa ng publication, printed magazines, mga magazine tulad ng Time o National Geography. Online blogs, mga blog posts na naipapublish online, gaya ng mga personal blogs o word piece of medium. Newspapers, mga diaryo, mapaprint o digital tulad ng Philippines Daily Inquirer o New York Times. Scholarly journals, mga journals tulad ng The Philippine Journals of Science o Journal of Education Research. Publication requirements in the light of the digital age. The facilitator must ensure that the student will be fully guided to observe several guidelines in publishing their products. In World 2004, the development of the higher quality digital learning products and materials involve a complete combination of subject matter expertise, instructional design knowledge and technical skill, graphic designs, photography, audio, video, computer programming, and etc. Sa digital age, ang pag-publish ng content ay higit na mas mabilis at mas madali magawa. Ngunit sa kadahilanan, ito mas mahalaga rin sundin ang tamang alituntunin sa pag-publish upang masigurong kalidad ang mga material na ilalabas, lalo na sa aspeto ng legalidad at copyright. Ayon kay World 2004, ang paggawa ng di-kalidad na digital learning materials ay nangangailangan ng kombinasyon at kaalaman sa subject matter, instructional designs at technical na kasanayan tulad ng graphic design, video at photography. Copyright. Copyright refers to the legal rights of the owner or intellectual property in similar terms. Copyright is the rights to copy. There are the three basic elements of copyright. First, originality. Second, creativity. Third, fiction. Copyright ay isang legal na proteksyon na binibigay sa mga tagalikha ng mga orihinal na gawa. Sa mas simpleng paliwanag, ito ay karapatan ng may-ari na mag-duplicate o magparami ng kanilang likha. May tatlong pangunahing elemento ang copyright. Una na rito ay orihinalidad, pangalawa ay creativity, pangatlo ay fiction. Halimbawa ng mga ito: originality, isang nobela na isinusulat mula sa sarili mong imahinasyon, hindi base sa ibang akda. Creativity, isang musika o awit na ikaw mismo ang gumawa. Fiction, ang isang tula o kanta ay naitala o naisulat sa papel o kaya't naman na-i-upload sa isang digital file. Copyright law.
Copyright laws protect works of ownership, hence teachers and students needs to learn more about copyright laws and Copyright Act to ensure that there will be no copyright infringement that will happen in the process of authoring or publishing materials offline and online. Ang copyright law ay naglalayong protektahan ang mga gawa ng mga manunulat, artist at iba pang may akda. Mahalaga na maintindihan ng mga guro at mga estudyante ang copyright laws upang maiwasan ang paglabag sa paggawa ng mga educational materials offline man o online. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga uri ng likha na sakop ng copyright. According to Fine Law 2020, the Copyright Act states the works of authorship include the following of works. Types of works. A. Literary works. A non-dramatic textual works with or without illustrations. They may be published or non-published. Computer programs and databases about are considered literary work. Ito ay tumutukoy sa mga likhang pampanitikan gaya ng nobela, tula at artikulo na maaaring nasa printed o electronic form. Halimbawa na lang, isang nobela ni Jose Rizal tulad ng Noli Me Tangere o isang blog post na isinulat ng isang online writer. B. Musical works. Refers to written musical scores in the form of sheet music, broadsheet, or other notation. A recording of a musical works is protected to separate as a sound recording. Ito ay tumutukoy sa mga musical scores, sheet, music at iba pang uri ng musikang nakasulat. Halimbawa na lamang ng isang musical score para sa isang symphony na isinulat ni Ryan Cayabyab o isang piyesa ng classical piano music. C. Dramatic work, scenic arrangement of acting, a form of which is forced in writing or otherwise but does not include a cinematograph film. Ito ay tumutukoy sa mga anyo ng sining na nagpapakita ng scenic arrangement tulad ng mga dula-dulaan o acting performance. Halimbawa na lamang dito ang Florante at Laura bilang isang dula o stage play o isang live theater performance ng isang klasikong script. D. Pantomimes and choreography works. Choreography is the composition and arrangement of dance movements and patterns, usually intended to be accompanied by music, while pantomime is the art of imitating or acting out situations, characters, or other events. Ito ay tumutukoy sa choreography or pagsasaayos ng mga galaw na may kasamang wika. Halimbawa na lamang, isang ballet ng pagtatanghal na may choreography ng mga galaw na sinasabayan ng classical music o isang pantomime performance ng pagpapahayag ng kwento gamit ang galaw ng katawan. E. Motion pictures and other audiovisual works. An audiovisual work consisting of a series of related images that impart an impression of motions when shown in successions along with accompanying a sounds is called a motion pictures. Ang motion pictures o pelikula ay binubuo ng magkakasunod ng mga imahe na nagbibigay ng impresyon ng paggalaw kapag pinalabas ng sunod-sunod, kalakip ang mga tunog na kasama. Halimbawa na lamang ang isang pelikula tulad ng Avengers o Goyo. Ang Batang General ay halimbawa ng motion pictures. Pati na rin ang mga video, documentary o mga animated films ay sakop nito. F. Sound recording, works that result from the fluctuations of a series
of musical, spoken, or other sounds. Ang sound recording ay mga gawa ng resulta ng paggawa ng pag-record ng sunod-sunod ng mga tunog. Maaring ito ay musika, salita o iba pang uri ng tunog. Halimbawa na lamang ng isang album ng musika tulad ng mga kanta ni Benben o isang audiobook recording ng Harry Potter series. Pati na rin ang mga podcast na inire-record at pinapapublish ay itinuturing na sound recording. Architectural works. The design of a building has embodied in any tangible medium of expression, including a building, architectural plans, or drawings, and includes the overall as well as the arrangement and compositions of spaces and elements, the designs. Ang architectural works ay tumutukoy sa disenyo ng isang gusali at maaaring makita ito sa isang aktwal na gusali o sa mga architectural plans at drawings. Sakop nito ang kabuo ng itsura ng gusali pati na rin ang ayos ng mga espasyo at elemento. Halimbawa na lamang ang disenyo ng Cultural Center of the Philippines o ang iconic na Falling Water House ni Frank Lloyd Wright ay halimbawa ng architectural work. Pati na rin ang mga plano ng mga modernong gusali o bahay ay sakop ng copyright bilang architectural work. Fine Law 2020 further state that copyright law is important for multimedia developers and publishers for two reasons. Number one is original multimedia works are protected by copyright. Ang original na likha tulad ng pelikula, video, games, or interactive media ay protektado ng mga copyright. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang pagkopya o paggamit ng iba nang walang pagpahintulot. Number 2 is multimedia works by combining content that protected under copyright law. Sa multimedia, ang mga bahagi ng likha tulad ng audio, video, text, image at iba pa ay pinagsama-sama upang makabuo ng isang kabuuhang likha. Ang bawat bahagi ng mga ito ay kinakailangan masakop ng tamang batas.